Ogie Alcacid turns 40. A grand party na mala awards night ang dating. Red carpet, expensive cars, and the big stars who came all dressed in their best prom outfits. Black was the color of the night and designer Randy Ortiz was the star's favorite. Ang gown ko gawa ni Randy pero nilagyan ko na lang ng belt. If others went local couture, may iba namang foreign brand ang gusto. I got this in the USA, in the States. And some relied on their old reliable closets, just like my mom. Apat na gown ang pinapalit ko, wala magkasya, kaya nag-block na lang ako. Maganda pa naman eh. I just got this from my trunk. Dahil na nakita ko yung tela sa baul ng nanay ko. May iba, dinaan sa sparkling add-ons. Pilit mata ko, may Swarovski, di ba? Wala lang, fashion. There were stars who also graced the event even without their prom dates. Siya ang batay ng mga anak namin. Yeah, always stagnant. How come you don't have a prom date? He is taping. Or actually, Dong's car, since he couldn't make it, I was like, car mo na lang date ko. Well, hindi rin naman kasama ni Marian si Ding Dong that night. Bakit kayong dalawang magka-date tonight? Asan nga si Ding Dong? Sama namin si Popoy. So, magkakasabay kami. Pero ang inabangan were those who came as a couple. You guys arrived together. Does that mean anything? That we rode one car? Yun lang yun. No, there's nothing wrong naman. I don't think there's anything wrong if we arrive together. He's still my husband kahit na anong mangyari. Pero para sa Showbiz Central, ang sweetest couple that night would be Kyla and Rich. Kasi may injury siya, nahirapan siyang magbaba, akyat. Pero even if he's hurting, sinamahan pa rin ni Rich si Kyla. Ninong, inaaway na naman ako nito ni Bebang. Porque ako inaya nitong sasayawan. Tapos to si Bebang, sinabunutan si Nicole! Sinabihan pa akong pok, at saka malandi, Ninong. Pa rin ni Rich si Kyla. But the real prom king and queen crown went to Goma and Lucy. Never ako naka-prom. Wala kasi kaming prom before. So, saya, no? Pero kung may true stars of the night naman sa birthday ni Ogie, it would be no less than Gretchen Barreto and the megastar Sharon Cuneta na muntik nang hindi umabot sa party. How long did it take you to prepare for the evening? 15 minutes dahil hindi ako pinayagan and then last minute na payagan ako. So, I'm glad to be here. I have an hour curfew. Sabi ko talaga kay Reg the other day, sabi ko, Reg, I don't have a gown kasi I'm in between sizes. I lost lots of weight. Kahit daw the important thing is that I'm here for Ogie. Wala namang duda na ang party scene stealer would be Joyce Jimenez and Rufa May Quinto na parang kambal that night. The dancing and the drinking. Oops, Joyce, are you okay? That's one of the reasons Ogie wouldn't surely forget the day he turned 40. There you go, marami pong kaganapan ang nangyari sa birthday party ni Ogie Alcacid. Tulad ng pag-uusap ko kay megastar Sharon Cuneta, abangan nyo yan. At ito pa, ano bang favorite Ogie Alcacid song ng mga celebrities? Find out sa pagbabalik ng Showbiz Central. Samantala, Michika, ano ba bang dapat nang tutukan? Si Angelica Jones, live din! Sasalang siya sa lie detector test ni Sweet. Don't lie to me or else. Eto pa, may isang artista na may higit 300 pairs of shoes. Grabe, no? Lalaki pa ito, ha? Si Mega naman, nagsalita na. Ready na yata siyang ikasal si Casey. Ang tanong, kanino? Ang lahat ng glamorous happenings sa bonggang birthday party ni Ogie. Sayang, di ako nakasama. Pero ito ha, totoo bang muntik nang hindi nakapunta si Gretchen? Bakit kaya? Tutukan mo yan sa Showbiz Central. August 20 naganap ang kontrobersyal na eksenang pinagmula ng lahat sa noontime show ni Willie Revillame. Naganap ang lahat sa jackpot round ng isang game sa show kung saan di naasahang lumabas ang parehong numerong 0 at 2 sa kahon na dapat sanay naglaman ng jackpot prize. Pinag-usapan ng marami at mabilis na kumalat sa video streaming site sa internet, email at maging cellphone video ang nasabing insidente. August 29, lumabas sa column ni Joy De Leon sa Manila Bulletin na De Leon's din ang artikulong Transformers kung saan pinasaringan umano ng veteran comedian ang show ni Willie.
Agad na umalma si Willie sa mga umano'y pasaring sa kanya ni Joey De Leon ng araw na yon. Ayoko na sanang gawin ito, pero pinapersonal na ho ako ni Joey De Leon. Walang hocus-pocus dito. Integridad na ho ng tao. Kredibilidad na ho. Pare-pareho lang naman tayong nagkakaso, di ba? Ako nga harassment lang. Di ko nababanggitin kung anong naging kaso mo, pero pinapersonal mo ako. Mr. Joey De Leon, nire-respeto kita. Huwag mong hintayin mawala ang respeto ko at paghanga ko sa'yo. Kinabukasan na nakasagot si Joey sa mga sinabi ni Willie. August 30, unang naglabas ng pahayag si Joey sa radio show ni na Arnold Clavio at Ali Soto sa DZBB. And on the same day, ito ang eksenang live na tinutukan ng Showbiz Central sa studio ng Eat Bulaga. Pag ang bata po nadapa, tinatanong natin, bakit? Pag naunto, bakit? Kung buong Pilipinas pa, buong masang Pilipino at mga mahihirap na sumasalit umaasa lang sa mga ganitong palaro at may nangyaring ganun, hindi ba karapatan din niya magtanong, bakit? Bakit hindi niyo muna paliwanag bago kayo ipasa niyo ang sisi at para malihis ang atensyon ng humihingi ng tanong na bakit nagkaganon? Ang pagsasalita ko pong to, alang-alang sa milyon-milyong Pilipino na nanonood ng telebisyon at humihingi ng paliwanag. Kaibigan, para sa iyo to. Explain before you complain. Ganun lang po yan. Explain before you complain. Pag-aralan mo na magpaliwanag kung may dapat kang ipaliwanag na mga di umano ay pagkakamali mo. Dahil pare-pareho tayo ng ginagawa para sa tao. Laging sinasabi mo yan, para sa bayan. Taga-Senado nga pala, binabati ko, nanonood. Alam nyo, inuuna nyo yung Hello Garci. Bakit hindi nyo muna unahin tong Hello Papi? Willie immediately answered back sa kanyang show and we quote, Hindi ko kailangan mag-explain kasi wala namang nagko-complain. Hindi ko kailangan ng Senado. Ang kailangan ko, totoong tao. At sa patuloy na pag-init ng palitan ng pahayag tungkol sa isyong ito, nagpasya ng mamagitan ng MTRCB, ordering both Joey and Willie to stop talking about the issue on their show. Naglabas na rin ng pahayag ang management ng network na nag-e-ere ng noontime show ni Willie at dito itinanggi nila ang umano'y dayaan sa kontrobersyal na game at bunga lang ang mga pangyayari ng isang mechanical glitch. Sa kabila nito, nagpahayag na